Ayan, nalagay na natin lahat ng mga months dito kay Microsoft Word. Makikita nyo na mula January hanggang December siya. So, 12 pages itong inilagay natin. Ang sunod naman natin kailangan gawin is malagyan ng layout yung mismong space add sa taas. Mapapansin nyo na meron siyang white space doon sa ibabaw ng mismo ng month. Yan. Hi nga pala sa mga ka-printing natin dyan at sa mga subscriber natin dito sa YouTube. Ang video na to is all about how to import images to Microsoft Word. Related nga pala itong video na ito doon sa in-upload natin noong nakaraan na free template ng 2024 calendar. May mga nag-message kasi sa akin sa Facebook at saka mga nag-comment doon sa video na ang gamit nilang application sa paggawa ng layout or pag-layout ng template para sa calendar ay Microsoft Word. Meron din nag-message sa atin na hindi pa raw niya alam gamitin yung Adobe Photoshop, kaya naman ay gumawa tayo ng video rito para sa kanila. Para sa kanila itong video na to para makapag-import sila ng file sa Microsoft Word at doon sila makapag-layout. Ito lang yung mga simpleng paraan para makapag-layout ka gamit yung pre-template na binigay ko doon sa Microsoft Word. Kaya punta tayo dito sa PC at papakita ko sa inyo. Sobrang dali lang nito at mabilis lang. Ayan, nandito na tayo ngayon sa ating PC. Open lang muna natin si Microsoft Word. Yan. Unang-unang gagawin natin kay Microsoft Word is ayusin natin yung size. Palitan na natin yung size. Pindutin mo na yung size. Then punta ka sa more paper size. Palitan lang natin siya. Gawin lang natin siyang 8.5 by 13 inches. Kasi yung template natin is 8.5 by 13 inches. Kailangan tugma silang dalawa. So ayan, pagtapos na, ang next na gagawin natin is insert lang tayo ng mga blank page. Maglalagay tayo ng blank page na 12 pages kasi sample lang muna natin. Ang gagawin natin is 12 pages na customized calendar. Kaya 12 pages yung ilalagay natin. Ayan, nakapaglagay na tayo ng 12 pages na blanco. Ang next naman natin gagawin na, ang kailangan lang natin is import na natin dito yung mga images na galing doon sa template. So pinutin lang natin yung picture, then punta ka lang doon sa file kung nasaan siya, then piliin natin yung January. Ayan, ngayon nandito na tayo sa January. Ang next naman natin na gagawin is papalitan natin ng size to. Ayan, punta ka lang dito sa may pinakagilid doon sa size. Ayan, pwede mo i-click yung aspect ratio, yung lock aspect ratio or hindi. Basta set mo na siya into 13 inches by 8.5 inches. So yan. As you can see na makikita nyo na iba na yung sukat niya. Ang next na gagawin naman natin is kailangan mapunta na siya sa may pinakaunang page. Ang next na gagawin is punta kayo kay text. Ayan, behind text lang natin siya. Ayan, kay text wrapping. Tapos align natin siya into center tsaka middle. Yan. Papapansin mo nakalapat na siya ng maayos doon sa document natin kay Word. Ang sunod naman na natin na gagawin is ililipat lang natin siya doon sa pinakauna ng unang page. Kasi January siya, kailangan nasa unahan siya. Kaya pwede mo siyang right click, then pindutin mo yung cut. Pindutin mo lang yung cut or kaya naman is pumindot ka lang sa keyboard ng Control X. Yan. Tapos i-paste mo lang siya dito sa pinakaunang page. Yan, ngayon nalagay na natin siya sa pinakaunang page. Ilalagay naman natin next na is si February. Pero mas maganda, bago ka maglalagay doon is start ka muna doon sa isa pang blank page. Yan, dito ka muna sa isang blank page. Tapos insert natin ulit yung February. Para lang to hindi maligaw-ligaw. Baguhin lang natin ulit yung size. Yan, ganyan, okay na. Naset na natin siya. Text wrapping, behind text. Align natin ulit siya sa middle tsaka center. Then copy paste. Cut and paste pala. No. So, yun, ganun lang. Ganun siya kadali. Ilagay na natin siya. No? So, ngayon tatapusin ko lang muna itong mailagay lahat ng mga months natin dito sa document file natin kay Word. Sunod-sunurin ko lang muna to. Ayan, nalagay na natin lahat ng mga months dito kay Microsoft Word. Makikita nyo na mula January hanggang December siya. So, 12 pages itong inilagay natin. Ang sunod naman natin kailangan gawin is malagyan ng layout yung mismong space add sa taas. Mapapansin nyo na meron siyang white space doon sa ibabaw ng mismo ng month. Yan. Sunod naman natin gagawin, papakita ko sa inyo kung paano natin to lalagyan ng image. Ayan, itong space na ito. Ang size nga pala nitong add space na to is 7.97 by 3.24 inches. Ayun yung size. Kung meron kang client at tiningi sa inyo yung size na ganito, ito yung bibigay mo sa kanya. Ayun yung size ng sukat ng add space para kung sila yung magbibigay sa inyo ng layout
or kaya naman is meron na sila naka-reading layout at isesend na lang sa iyo through email. Always email ang gagamitin mo, huwag kang kukuha ng galing sa Facebook kasi malabo na. So ayun, paano siya lalagyan ng space dito ng image? Ito na yung gagawin natin. Punta ka lang ulit kay insert, then click mo lang yung picture. Doon kay picture, hahanapin mo kung saan mo na ilagay yung file ni client. Like example, ito muna sa akin, no. Ayan, nilagay ko na, no, JG Printing yung nakalagay dyan. Ay, yung image is hindi pa siya nakasakto. So, kailangan natin siyang i-resize ng pareho dito. Punta lang tayo ulit doon sa pinakagilid, yung sa size. Then, click nyo siya. Baguhin lang natin siya ng 3.24 by 7.97 inches. Para saktong-sakto siya doon sa space natin sa calendar. Ayan, nakita nyo, no, bigla nagbago yung size, sumakto na siya. Ganun lang ulit, text wrapping natin siya, behind text, tapos i-ayos lang natin siya na saktong-saktong gigit na siya dito sa space natin sa add space. Yan. Ayusin na natin siya as in saktong-sakto. Ayan. Okay na. Nagitna na natin. Ngayon, paano naman natin siya mailalagay dito kay February? Madali lang, no? Right click mo lang dito para sa copy. Yan. Tapos, paste mo lang or control V para ma-paste. Mas madali. Yan. I-paste mo lang dito. Then, lalabas na yung image. Ayan. Kagaya kanina, isasakto mo lang siya, no? Igigitna mo lang siya para doon sa space. Then tuloy-tuloy na tayo hanggang March, April, hanggang sa mga susunod pang months. Ayan, lalagay mo na siya, ilalagay, didiretso mo lang siya. Siguraduhin mo lang na lagi na siyang pantay. Kailangan kakalabasan niya lagi is pantay. Hindi sa sobra, hindi aangat kasi yung image na inilagay mo dyan is meron siyang white background. Pag hindi siya pantay ng pagkakalagay mo, hindi siya magandang tingnan pagkadating do sa border ng template ng calendar. At pwede kung sumobra ka naman sa pagkababa, is matatakpan niya yung sa may months at saka doon sa year. Yan, mapapansin nyo, nakitang-kita. Nakasakto siya. Dahil Microsoft Word yung gamit natin, ganyan yung mailalagay natin sa kanya. Kapag nag-send sa inyo ng layout, ganyan na ganyan yung gagawin nyo. Pag nilapat nyo na siya dito sa template nyo, sa calendar. So yan, tapusin lang natin to. Lalagyan ko lang lahat ng months para kompleto sila, makita nyo na buo. Yan, ganito lang siya kadaling maglagay or mag-import ng image pagka kay Microsoft Word. Ibang-iba kay Photoshop. Kay Photoshop kasi mas madali. Compare dito na isa-isahin mo talaga. Ayan, nandito na tayo kay November. Lapit na tayo matapos. Tapos, pakita ko naman yung isa pa. Ayan, dahan-dahan ka, no? Kasi nakiklik mo yung image, eh. Pag naklik mo yung image, magagalaw-galaw mo. Kaya, kailangan medyo alerto ka kasi para hindi ka pabalik-balik sa gawa mo. Ayan, pantayin na natin. Ayan, pantay na. Nalagyan na natin lahat. Ayan, mapapansin nyo ng lahat ng image or lahat ng template natin is nalapatan na natin nung layout para sa add space. Kompleto na sila. Yan, pwede mo na siyang i-save as PDF tapos i-print, or kaya naman is pwede mo na siyang diretsong i-print dito kay Microsoft Word para hindi ka na mahirapan. Pero syempre, wag mong kakalimutan i-save. Yan, pwede mo i-save as PDF muna, no? Tapos tsaka may save siya as document file para kung sakasakaling mag-return order si customer, nakasave lang sa iyo yung file niya. Mabilis mo lang siyang gagawin ng paulit-ulit. So yun, ganoon lang kadali maglagay ng image dito kay Microsoft Word kapag gumagawa ka ng calendar or pag naglalagay ka na ng layout ni customer para sa add space. Ngayon naman ang tanong is paano kapag kasi customer ay tinanong ka kung pwedeng ikaw yung mag-layout nung gusto niyang ilagay dito sa add space. Yan, tanggalin lang muna natin lahat to. At next na ipapakita ko naman is kung paano ka maglalagay ng layout mo dito sa add space na ito. Yan, tanggalin lang muna lahat tong mga nilagay natin kanina. So yan, ganun lang siya kadaling tanggalin din. Kung nagkamali ka ng lagay, pwede mo nang ulitin, pwede ka lang mag copy paste lang pa ulit-ulit. Hanggat may tugma mo or may tama mo yung pinaka kailangan mo. Yan, tatanggalin na muna natin lahat to, no? Mula September, October, November, as in wala, para magagawa tayo ng isa pa ulit. Kung paano naman yung pag ikaw naman yung tinanong ni client na magawa ng layout. Simple lang, no? Dito tayo. Maglagay lang muna tayo ng blank page ulit. Yan. In between natin kay January at February. Kagaya lang kanina, no? Ilagay lang natin siya sa center at sa middle si January. Balik lang natin. Ayusin lang muna natin. Ayan. Balik natin siya. Center and middle. Okay. Nagitna na natin at meron na tayo space between January and February. Ngayon naman, insert text box lang tayo. Ayan. Nakita nyo, nag-insert lang tayo ng text box. And tatanggalin lang muna natin yung outline niya, outline ng box to, tsaka yung fill ng box. Tatanggalin natin yan para maging transparent siya. Ngayon, ilalagay na natin yung text na gusto nating ilagay or yung pinalalagay ni client. Para dito sa sample natin is ilalagay ko lamang sa akin ang ilalagay ko. Isalot lang natin dito, JG Printing. Yan.
Tapos gagawin natin, re-resize lang natin siya ng tutugma doon sa size na kailangan natin. Yan, pwede rin baguhin natin yung font. So, ang gagamitin yung font ay ito. Yan, tapos tingnan na natin yung laki. Gawin ko siyang bold and re-resize ko siya. Yan. So yan, ayusin mo na yung text box para kung gusto mo siyang may align ng maayos sa sukat na gusto mong makuha. So yan, baliktad pa. Mali pa na spelling. Ayusin lang natin muna. Yan, ayusin natin yung box, then mali spelling, ayusin natin yung spelling. Yan. So meron na tayo. Ligay lang natin siya dito, no? I-drag mo lang siya papunta roon, no? Yan. Iayos mo lang, kailangan saktong-sakto lang siya para lumabas yung lahat ng text. Then i-middle lang natin. Yan, naka-middle na siya. Ayos lang natin na sakto sa taas. Yan, okay na. Nailagay na natin siya sa taas. Saktong-sakto na. Ngayon, magdadagdag pa tayo ng details. Insert lang tayo ulit ng text box. Yung simple text box lang. Yan, kagaya nung ginawa natin kanina. Ang kailangan lang natin gawin is, nagkamali ako ng hatak. Okay, control Z lang natin. Yan, insert lang tayo. Text box ulit. At nagulo kanina. Tanggalin lang natin yung shape fill, tsaka outline. Kagaya nung ginawa natin kanina. Pareho lang. Same lang yung gagawin. Tapos, tsaka natin ilalagay kung ano yung details na ilalagay natin dito. Like example, ilalagay ko is yung address muna. Kasi ganito naman yung mga usual na yung pinalalagay ni client. No? Baguhin natin yung font. Pwede magkaiba sila ng font sa ginamit natin kanina. No? Yan, ibayin natin to. So, yan. Ayos mo lang ulit para magkasya yung text. I-resize mo siya sa gusto mong size. Then, drag lang natin papunta ulit doon. Kay January. Yan. Nakita nyo na, meron na tayong layout. Unti-unti na nabubuo yung layout natin. Yan, yung text na yan, pwede mo siyang baguhin, pwede mong designan. Depende sa kung anong gusto mo na kulay. Yan, ikaw na bahala dyan kung anong gusto mong design na gusto mong gawin kay text. Basta lahat yan, pwede mong baguhin ng kulay, baguhin mo ng format. Ikaw na ang bahala dyan. Tapos subukan natin para ma-fill naman natin lahat. Lagay tayo ulit ng text box po ulit. Para mas mukhang maayos yung layout natin dito sa taas. Ang lagay naman natin is Facebook page na lang. Facebook page ilagay natin. Maglalagay naman tayo ng Facebook page doon sa may ilalim para medyo na-fill or napunuan natin yung space para doon sa calendar. Ito yung mga usual lang naman na pinalalagay ng mga clients natin, no? Yung business name, address, mobile number, FB page, and kung saan sila pwede makontak. Ayan yung mga kadalasan. So, pwede mo silang itanong ng mga ganun. Yung pwede mong baguhin ng font or mas maganda kung ano yung ginamit sa business name na font, ayun yung gagamitin mong font para sa contacts nila. Like number or Facebook page or etc. Basta para sa contacts nila para maganda siya tingnan. Yan, drag lang natin ulit. Pag okay na, drag natin ito lahat pabalik doon kay January. Yan, ayos lang natin yung box para saktong-sakto siya. Then drag natin dito. Yan. Tingnan mo, di ba? Maayos siya tingnan. Ang ganda ng itsura niya pagka ganyan. Ganyan yung ginawa mong format. Alisin lang natin yung outline. Meron pala. Yan, okay na. Papansin mo, nakagawa ka na nung layout mo. Yan, pwede mo siyang bagu-baguhin. Align mo lang lagi ng saktong-sakto, yung tama-tama lang para maganda siya tingnan. Ngayon naman, paano natin siya ilalagay dito kay February, no? Siyempre, kailangan meron din lahat yan. Sobrang simple lang din. Click mo lang silang lahat. Pindutin mo lang yung shift habang kiniklik mo yung mga yan. Then, Control C or copy, then paste. Yan. Pag kiniklik mo siya, yung box, then pindutin mo yung shift. Didiinan mo lang si shift habang kiniklik mo sila. Yan. Isa-isa, pindutin mo si shift. Kailangan nakadiin ka kay shift. Then click mo dun sa text yan. Click mo dyan para ma-select silang lahat. Nakita mo, nakaselect na silang lahat. Then control copy lang natin siya. Control C para sa copy. Then drag lang natin siya papunta dun sa next month naman. Tapos isasakto mo lang siya, gigitna mo lang siya ulit. Kagaya ng mga ginawa mo kanina, kailangan saktong-sakto mo lang siya para maganda tingnan. Gamitin mo yung mga box na maliliit. Kung makikita mo sa screen na may mga box siyang maliliit yan, gawin mong guide yan. Yan, tuloy-tuloy lang. Oops! Yan. Mali nakaka-copy natin yun. Doon ka mag-iingat kasi medyo mahirap. Yun nga, sinabi natin, no? Kagaya kasi kay Photoshop, mas madaling mag-layout ng ganito. Hindi mo kailangan kamali-kamali dahil may mga layer tayong tinatawag doon. Pero since nga, para to sa mga hindi gumagamit ng Photoshop at Microsoft Word yung ginagamit nila. Ito lang, ganito lang yung gagawin mo. Ganito lang siya kadali kung paano gagawin. Tuloy-tuloy mo lang i-copy paste siya hanggang doon kay December. And ito na, ganito lang siya kadaling gawin. Pwede mo na i-save after mong malagyan lahat. Pwede mong save as document or save as PDF para naka-ready na yung file. Pwede mo na i-print diretso. Tanda ko, hindi mo muna ibuburahin yung file kasi baka mamaya mag-return order pa si client mo. I-save mo lang yung file, tabi mo lang muna para naka-ready ka lang kung sakasakaling mag-return order si client mo.
Ayan, ganun lang kadaling ilapat yung template ng ating calendar gamit yung Microsoft Word. Madali lang yung siyang sundan. One by one, pwede mo siyang gawin. Pwede mo rin subukan. Yung mga text na inilalagay mo doon sa document or doon sa Word, pwede mo siyang bagu-baguhin, palitan mo ng kulay, lagyan mo ng stroke, lagyan mo ng shadows. Pwede lahat. Basta mag-ingat yan sa pagpindot-pindot kasi pwede mong magalaw yung mga image. Kasi hindi siya kagaya ng kay Photoshop na merong mga layers na hindi siya magagalaw. So ayan, sana nakatulong sa'yo itong video na ito at baka pwede mo naman ako i-subscribe at i-like mo na rin itong video na to at mag-comment ka kung meron ka pang ibang mga katanungan. Ginawa natin itong video na to para doon sa mga nag-message natin sa Facebook about sa paggawa nila ng layout sa Microsoft Word dahil hindi pa nila alam at kasi hindi pa na rin nila alam gumamit ng Adobe Photoshop. Kaya ito, sobrang dali lang gawin ito. At ayun, para doon sa mga nag-message sa atin sa Facebook na gumawa ng tutorial kay Adobe Photoshop, starting ngayon, every week ay mag-upload ako ng video about kay Photoshop. Tagalog ang gagamitin natin. Maglalagay tayo ng boses doon para one by one nasasabi natin yung details sa kailangan yung malaman doon sa mga tools at sa iba pang mga ginagawa kay Adobe Photoshop. Meron na ako ibang mga tutorial dito kay Adobe Photoshop na ginawa ko noon pa at aminado naman ako hindi maganda yung pagkaka-record noon kasi ginagawa ko lang yun noon ng mabilisan habang may free time ako noon na sobrang liit lang ng oras na meron tayo noon. At ngayon na mas mahaba na yung mga free time natin, makakapaggawa na tayo ng mas mga detailed pang tutorial kay Adobe Photoshop na sigurado ako makakatulong, lalong-lalo na kung wala ka pang idea at baguhan ka pala. Kung paano magkakaroon ka ng dagdag na kita pag natuto ka palalo kay Adobe Photoshop. Kaya yun, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong sa inyo itong video na to.